Nako, sabi ko nga, ang tibay-tibay po talaga ng Pag-ibig Fund. Ikwento mo sa amin kung gaano kalaki na po ang pondo ng Pag-ibig Fund, yung MP2 po, na marami na talagang Pilipino who are taking advantage of this program. Sige na po, ibida nyo na po. Maraming salamat po, Ma'am Pat. At tama po kayo. Ito po'y magandang balita para po sa lahat ng miyembro ng Pag-ibig Fund dahil ito po ay ating pondo. Ang unang magandang balita po ay yung pong katatagan ng Pag-ibig Fund. Pagdating po sa total assets, umabot na po tayo sa 1.28 trillion. Letter T ho, 1.28 trillion in total assets. Oo. Ito po ay pag-aari natin dahil ang Pag-ibig Fund ay pag-aari po ng mga miyembro. Lahat po tayong may hulog sa Pag-ibig Fund. Tayo po ang may-ari ng pondo. At ngayong taon, for the first 3 months of the year, yung pong net income po natin ay tumaas by 11% kumpara noong nakaraang 3 buwan nung nakaraang taon. Umabot po sa around 16.7 billion pesos yung kinita po ng Pag-ibig Fund for the first 3 months of the year. Magandang panimula po yan, Ma'am Pat and Ma'am Ricky, lalo na po ang tatalakayin natin ay MP2 savings at yung Pag-ibig regular savings. Dahil po pag-usapang ganyan, ang madalas po na pinag-uusapan ay yung dividendo. Yung kinikita ng ipon ng mga miyembro ng Pag-ibig Fund na galing po naman sa kita, sa net income ng Pag-ibig Fund. So yun po, na tumaas po ang ating total assets at tumaas din ang ating net income during the first part of this year. 16 billion. Attorney, nabanggit nyo nga po yung dividendo, no? Curious lang po ako, totoo po ba na mas mataas po halimbawa yung dividendo at even the interest rates kapag ako po ay sa Pag-ibig po mag-invest kaysa po sa isang private bank? Nakikita naman po natin na kadalasan na mas mataas po ang dividend rate at return rate ng Pag-ibig savings programs compared to other financial and savings products in the market. For example po, yung ating Pag-ibig regular savings, nung nakaraang taon po, noong 2025, marami po ang natuwa nating mga Pag-ibig Fund members dahil po yung kanilang regular savings, ito po yung nakikita nilang ikinakalta sa kanilang sahod kada buwan. Ito yung kanilang contribution kada buwan. Hulog po nila yan sa Pag-ibig Fund. Pera po nila yan. Yan po yung kanilang ipon. At ang tinubo po nito ay 6.62% noong 2025. Pagdating naman po sa kanilang MP2 savings, ang itinaas naman po nito, ang kinita naman po nito for year 2025 ay 7.12%. So ito pong mga rates po na ito ay isa sa mga pinakamataas amongst financial products dito po sa Pilipinas. Kaya po marami po ang patuloy na tumatangkilik both doon sa regular savings natin at maging doon sa ating MP2 savings.